Okay, so you cut your hair, okay? Okay. And then after that, where are we going? Okay, traffic. Kapag araw talaga ng weekend, ang daming ganap. Ganun ata siguro kapag tumatanda na, sinasabay-sabay lahat. But anyways, ngayong araw ay pumunta kami sa bayan para magpagupit itong dalawang boys. Sakto din dahil sa Monday ay graduation na nito ni Jace. Kaya kailangan niyang magpagupit para naman mukha siyang presentable sa graduation niya. Nakakatuwa din dahil ang laki na ng progress ng batang to. Noon kasi ayaw niya magpagupit talaga. Iyak ng iyak. Pero ngayon, kahit papano, may konting gabay na lang. Pero wala na kaming iyakan at less na yung frustration na nangyayari sa aming mag-ina. Look at mama. No crying. Very good. Let's go to... So, dahil nandito na rin naman kami sa bayan, dito na rin kami nagtanghalian sa Jollibee. Dito kasi sa lugar namin medyo may kalayuan talaga yung mga pamilihan. Kaya pag nasa bayan kami ay lahat ng errands dapat makumpleto na bago kami umuwi. Kasi nga sayang yung gas kapag pabalik-balik pa nga kami. Ng gravy. Fast forward nga ay pagka-uwi namin, dumating din pala itong parcel na binili ko online. Ito ay mga libro or books kasi nung mga nakarang araw, nagre-request talaga siya sa akin na bilhan ko daw siya ng book sa Lazada. Alam niya na talaga yung application na Lazada na doon bibili ng mga parcel. So ganon, alam niya na. Nako, nakakatakot baka mag-check out na to isang beses. Very good kang bata ka. Slowly. Uy, baka magupit yung book, baka yari. Nakakatuwa lang dahil bihira sa mga bata ang mahilig sa libro at bilang isang nanay, suportado ko siya sa mga gusto niya, lalo na ipagkakait ko pa ba yung learning na matutunan niya sa pagbabasa. Quick story time. 2 taon pa lang siya, natutunan siyang magbasa, lalo na sa numbers, letters, at saka sa shapes. Una ko kasing tinuro sa kanya is phonetic sound. Saka ko siya pinagdudugtong para matuto niyang basahin yung isang salita. Kaya din siguro, iyon yung nakatulong sa kanya, kaya mas napabilis siyang matutong magbasa. Ay nako, nung natatandaan ko pa nga na mas nauna pa siyang matutong magbilang ng 1 to 10 kaysa sabihin na nanay or mama. What's this? Dito, ito muna. Before Animals say good night. In fairness din sa mga nabili kong libro, makakapal siya at hindi siya basta-basta masisira. Lalo na itong hawak niya. Kaya tuwan-tuwa siya dyan. Happy. Jesus! Sama din pala sa agenda namin is magpalinis nga ng kuko naming mag-asawa dahil nga sa Monday is graduation. So gusto rin naman namin maging presentable, syempre yung mga magulang naakyat sa stage. Naligo nga muna si husband bago kami umalis ulit. Plano nga sana namin mag-e-bike na lang para makatipid sa gas. Pero sobrang init talaga kanina kaya negative. Char! Kita niyo naman dito, 'di ba? Naiinitan pati singit niya inelectric panan. Dahil puno na nga yung parking ng salon, dito kami nakipark sa Alphamart. Nakatabi lang din naman niya. Pero syempre, pampalubag-lo, bumili rin kami ng item para hindi kami mapalayas. O kung tatanungin niyo ako kung anong magandang schedule sa PUP Open University, kung weekend ba or weekdays, para sa akin ay weekdays. Kasi bilang estudyanteng nanay, sa sitwasyon ko, mas nag-work sa akin yung weekdays kasi nakakasama at nakakabanding ko pa rin yung pamilya ko during weekends. Unlike kapag weekends yung schedule ko,
all throughout the day, nasa klase or meron akong ginagawang task sa mga professor. Kung akala ko kasi dati, kapag weekdays, mahihirapan ako dahil si husband may pasok kasi siya. Weekends lang available. Pero hindi naman pala, sobrang flexible naman pala ng weekdays dahil hindi naman lahat ng subject ay sabay-sabay sa araw ng synchronous. So, na-share ko lang din yung POV ko about it. May mga kaklase din pala ako na nagtatrabaho sa BPO, ang iba naman ay VA. Kagaya ko, parehas lang din kami ng feedback. Gusto nila yung weekdays kaysa sa weekend kasi nga meron silang time sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ayun na nga, ang haba-haba na ng sinabi ko. Pagka-uwi namin galing sa salon, nag-aya yung anak ko, gusto daw niya ng noodles and rice. Doon na nga namin siya pinakain para pag-uwi, wala na akong intindihin. Nilinisan ko na lang siya at tinutbrushan para sa pagtulog niya, press ko yung pakaramdam niya. Sit there. Good night! Kapag tulog na yung anak namin, saka lang talaga ako nakakasama sa asawa ko sa paglalakad. Mga 1 oras din kasi kaming naglalakad dito sa village namin. Umiikot-ikot lang kami para lang pagpawisan. Kasi kapag kagising siya, sasama at sasama siya. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!